Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Pag-usapan natin yung mga bastos na vlogger. Nagpa-preskon mga kababayan si dating Senador Antonio Trillanes. Di natin ito malaman kung nasa dahig ba o sa Amerika. Biglang nag-gate crash mga kababayan si Marlica. Linosob yung preskon. Magkikita mo dito kung gaano kabastos. Hindi po na naturuan ng magandang asal. Hindi ka manimbitado. May preskon. Bigla kang papasok. Pagkatapos makikipag-away ka. Anong tawag mo doon kung di ka napakabastos? Never yan na nangyari dito sa amin. Maski dito sa Maynila. Walang ganyan po. Pag hindi ka imbitado, di ka dapat papasok. Pag hindi ka recognize, huwag kang magsasalita. Yan ang tinatawag na professional ethics, mga kababayan sa journalism. Sa bagay, itong taong ito, hindi man dumaan sa ganyan. Nung mauso yung vlogging, tira lang ng tira. Walang etika, mga kababayan. Walang professional ethics. Napakasama ng ugali. Pero yung mga DDS mga kababayan, poring-pori pa sa pag-ugali ni Marlica. Ito, sabi nila, Trillanes at ang mga dilawan binutata ni Miss Marlica. Tuwang-tuwa sila. Miss Marlica lang pala katapat nyo. Talagang pag birds of the same feather talaga po. Flock together. Yung mga masasamang ugali, sama-sama lang sila, mga kababayan. At nagpupurian sila. Panoorin po ninyo ang encounter. Talaga pong sobra kabastos. Yan o. Biglang pasok si Marlica. I have to hold this up. Why not? You know what? We'll have the next question, please. If you can follow the rule now. Okay, go ahead. Nakikipagsigawan siya. Go ahead. Hold on. Yeah, go ahead. We got that question now. Hold on now. Right daw niya na magtanong, hindi ka nga imbitado. Pag hindi ka imbitado sa pagtitipon, wag kang pupunta. Hindi ka man imbitado. At pag hindi ka recognize na magtanong sa isang pagtitipon, wag kang magtatanong. Ganon ang isang tao na professional, nag-observe ng professional ethics. Pero makikita ninyo, napakawalang mudo. Tuwang-tuwa pa yung mga supporters niya. Yan o. I have to see the senator. Okay, go ahead. Go ahead. Go. Easy. Go. Can we have the next question, please? Go ahead, please. Go ahead. I'll talk to you first. I have the right. Don't ever touch me. Don't ever Hindi o. Napakawalang iya talaga po. Security first. Get that out. Security. Get that out. Kita ninyo? Security. I know my right. Parang may sira talaga po. I listen to him. May sira sa ulo. What's your question? Go away. You see, Please go away. everyone agrees that somebody holds the mic. Masyado kang brusko. Yan o. Napakabuli po. Saan ka nakakitang ganyan? Go away. Napakawalang iya. Yan o. Kala mo kung sino siya? O diba? Pati yung security ni Trillanes po, inaaway niya. Ganyan mga kababayan, kawalang iya ang babaeng yan. Pero proud na proud. Pinagtatanggol ng kanyang mga supporters. Tingnan ninyo, basahin natin yung mga reactions. Fight for freedom, madam. Go, go, go. Sabi ni Anton Lagrosa. Kaya tama yung mga kasabihan, mga kababayan. Birds of the same feather, flock together talaga po. Yung mga tao, mga walang modo, magkakasundo din sila. O, di ba? Yung mga magnanakaw, magkakasundo din sila. Yung mga chismosa, ganun din. Tulad ng pagsama-sama ng mga negosyante. Di ba mga negosyante may asosasyon? Sama-sama sila. Yung mga religious organization, ganun din po. May kanya-kanyang organisasyon. Magkakasundo sila. Ganun din po sa mga walang modo. Asosasyon ng mga walang modo. Ganun kalala ang sitwasyon mga kababayan sa ating mundo. Ang pagiging walang hiya, walang modo, yan na po ang uso ngayon.
nakakasuka na pag-ugali ng isang tao. Sa 40 years ko sa profesyon bilang isang media, dito sa amin wala pa akong na-encounter na ganyan. Kahit sa Maynila, walang ganyan. Yung lulusob ka sa isang pagtitipon, pagkatapos babastosin mong ganon yung isang tao, magkikipag-away ka sa security kasi gusto mong magtanong. Hindi ka man imbitado. Ibig sabihin, yung pagkatao mo, kung ano ka, hindi ka man nire-recognize. Yun ang malinaw doon. Hindi ko mo vlogger ka. Pwede ka nang pumasok kahit anong pagtitipon kasi gusto mong magtanong. Di ba? Hindi ganon. Pag hindi ka imbitado, huwag kang pupunta. Di ba? Ganon lang yun. Yan sa mga taong may modo. Yung mga taong professional po. Hindi tayo nagtataka kung bakit ganon ang ugali ni Maharlika. Kasi hindi po naturuan. Ang natutunan niya, walang hiyaan. Makita mo, mapanood mo yung kanyang mga vlogging, poros pang insulto, poros pang pagmumura. O doon siya, mga babayan nakilala, kapagiging walang modo. Kaya yung mga viewers niya na nagpipray sa kanya, mga walang modo din kasi. Di ba po? Yan ah. Sabi ni Janami de la Cruz, good yan ma'am, Maharlika. O kita ninyo? Pareha-pareha sila, walang modo kasi. Sabi ni Ings Lapis, laban, Ma'am Maharlika. Bakit? Inaano man siya ni Trillanes? Hindi nga siya pinapansin. Di ba? Sabi ni Noramin Dalandas, ito yung post na hinahanap ko nung unang pagkakita ko na nandun si Trililing sa Dahig at nagpatawag ng meeting sa mga supporters niya at nang malaman ni Maharlika, kaya pinunta niya at ayaw siya papasukin pero hindi siya nagpatinag. Ayan at nakipag-away siya kasi bakit daw siya pwede pumasok kasi may mga sikreto sila Trililing. Nakipag-usap sa mga supporters nila ng admin. Ayan, idol ko, Madam Maharlika. Go, Madam. Binanatan mo si Tuliling. Diyan kasi sinto-sinto. Yan. Kakagawa ng mga peke na ebidensya. Kaya nga lumayas yan dito sa Pinas kasi may warrant na dinimanda mga Duterte dahil sa kasinungalingan niya. At kung totoo mga ebidensya tungkol sa mga Duterte, bakit siya tumakas papuntang labas ng bansa? Bakit? Kasi puro gawa-gawa lang niya. Baliktad lahat yung sinasabi. Ang sinungaling po, yung mga Duterte, yan ang malinaw. Lahat ng mga sinabi, sa 10, 12 yung mali. Hindi ba? Kaya nga nagkabulbul yung buhay niya dahil sa ganyang mga gawain. Sabi ni Lolit, good job, Miss Maharlika. You are so brave. Sabi ni Jenny Beth. Kapal na talaga mukha nila. Bakit si Trililing inutusan pumunta dyan? Alam naman natin na siya kalaban ng Duterte at saka wala na siyang posisyon sa government. Something wrong talaga sa government. Kita ninyo? Lahat ng sinasabi ng mga Duterte, pinapaniwalaan nila. Duda man lang yun po ni Pulong. Nang inutusan daw para mag-welfare check si Trillanes. Kasi si Trillanes nag-post po na nasa Dahig. At sabi ni Trillanes, relaxan niya, nasa low pa si Dots. Ayon, inasyum ni Pulong na si Trillanes yung inutusan ng ating Pangulong Bongbong. Bakit man utusan ng ating Pangulong Bongbong si Trillanes? Empleyado ba siya ng gobyerno? Malamang sa malamang, pumunta si Trillanes sa Dahig on his own kasi tumutulong siya doon sa mga biktima ng EJK. Di ba? Yeah, tama talaga yung sinabi ni King Solomon. Sabi ni King Solomon sa Proverbs 13 verse 20, whoever works with the wise will become wise, but a companion of fools suffers harm. Saka sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, sabi diyan, do not be misled. Bad company corrupts good character. Kaya po, bakit ganyan ang ugali nila? Kasi yung ugali ng kanila pong ina-idolize. Ugaling walang modo. Kaya lahat sila walang modo. Like leaders, like followers. Diba? Walang modo yung leader, walang modo yung follower. Ayan ang makikita natin pagkatao ni Maharlika. Napaka walang modo.
Ayan lang po ang ating short video ngayon. Atid sa inyo nitong napakagandang product from Australia. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Yung mga gusto po na mag-try nitong ating product, mag-message na lang po kayo sa amin. Sa aking messenger po, Dante Maravillas. Lagi nating tatandaan, sa buhay, you become what you believe. Kaya tingnan ninyo yung nangyari sa mga Duterte, pati mga followers nila. Patong-patong na problema yung kinakarap kasi yun ang paniwala nila. Masamang paniwala, maling paniwala. Bye-bye po.